Ang makapangyarihamang Lord Caspian. Kabanata 1. Dahan-daang nahulog ang mga snowflake mula sa langit at damapo sa malalawak na lupain sa hangganan ng Diatoran. 1 milyong sundalo ang nasa maayos na pormasayon, na pinaghiwa-hiwalay sa mga grupo ng libo-libo. Walang takot sa matinding lamig, ang malaking hukbo na nakatayo sa manyeb na burol ng Diatoran. Hangganan na nakaunat hanggang sa nakikita ng mata. Kahit na ang mabangis na hangin ay nagngangalit at isang bagyo ng nyebe, ang kahangahangang tanawin ng hukbo. Ang pinagsama-sama ay hindi nabawasan. Ang mga sundalo ay napuno ng sigasig at determinasyon na umabot sa langit. Ang hukbong ito ng 1 milyong piling tropa ay walang iba kundi ang pinakamahuhusay na sundalo ng Diadem Hall. 5 taon na ang nakalilipas, ang mga sundalo ng Diadem Hall ay walang tigil na nakikipaglaban sa mga hangganan ng Diatoran. Tinalo nila ang kanilang mga kaaway at nakamit nila ang mga kahangahangang tagumpay. Ang mga kalapit na bansa, na mga kaaway ng Diatoran, walang pagkakataon laban sa kanila. Hindi sila natalo sa larangan ng digmaan at walang kuta ang makalaban sa kanila. Mga pag-atake. Ang pagbanggit lamang ng kanilang hukbo ay sapat na upang magdulot ng takot sa kanilang mga puso. Mga kaaway. Hanggang ngayon, ang Diadem Hall ang namamahala sa pag-secure ng kaligtasan ng mga hangganan ng Diatoran. Ang makapangyarihang hukbo ay walang kalaban at namuno sa pinakamataas. Ang kanilang reputasyon ay kumalat sa malayo. Sa buong mundo. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang nag-uutos na boses at umalangaw-ngaw sa kalangitan. Hindi matutuloy ang Diadem Hall kung wala si Lord Caspian. Ang mga hangganan ng Diatoran ay nangangailangan ng Panginoon. Caspian. Hindi mabubuhay ang kanyang mga tauhan kung wala si Lord Caspian. Ito ay isang ralyang sigaw na tumusok sa malamig na hangin at umalangaw-ngaw sa mga tainga ng 1 milyon. Mga mandirigma na nakatayo sa nyebe. Mabuhay ang Panginoon Caspian! Mabuhay ang Panginoon Caspian! Mabuhay ang Panginoon Caspian! Umalangaw-ngaw sa buong himpapawid ang mga tinig ng 1 milyong sundalo na sabay-sabay na sumisigaw. Maging ang mabibigat na ulap sa kalangitan ay nagkalat sa napakalaking dagandong ng hukbo. 1 taon na ang nakalilipas, maraming kalapit na bansa at makapangyarihang pamilya ang nagtayo ng isang detalyadong bitag. Ang mga bundok ng Algard. Ang kanilang layunin ay upang tambangan ang Panginoon ng Diadem Hall, Caspian. Lynch. Si Caspian ay nakibahagi sa isang labanan hanggang sa kamatayan kasama ang mga puwersa ng mga bansang ito at lumitaw. Nagwagi. Pinatay niya ang mga pinuno ng mga kaaway na bansang iyon at ang mga pinuno ng maimpluwensyang pamilya. Ibinitin niya ang walang buhay nilang mga katawan sa pinakamataas na tuktok ng Algard Mountains. Ang kanyang kalupitan ay nagpadala ng shockwave sa buong mundo. Sinamantala ng Diadem Hall ang pagkakataong ito at inalis ang lahat ng natitirang mananakop sa hangganan. Nakamit ng Caspian ang pagkakaisa ng mga teritoryo ng Diatoran, na nagpapanumbalik ng kapayapaan sa lahat ng 35,000 milya ng hangganan ng bansa. Pagkatapos ng labanan, nawala si Caspian nang walang bakas. Kalahating taon na ang nakalipas, nagpadala ng mensahe si Caspian sa kanyang mga general. Sinabi niya na dahil walang salungatan na nagaganap sa mga hangganan, nagpasya siyang kunin. Mag-asawa at mamuhay ng simple sa ilang panahon. Kung nanatiling mapayapa ang hangganan, hindi nila dapat abalahin ang kanyang sabbatical sa South Lake City. Matapos magpahinga ng 1 taon para gumaling, nagsimula na ang mga kaaway ng mga kalapit na bansa. Pukawin ang kaguluhan sa pamamagitan ng pagpaparami ng kanilang mga tropa sa mga hangganan. Sa mga sundalo sa Diadem Hall, si Caspian ang tanging pinuno nila. Siya ang walang talo na hari. Ng larangan ng digmaan, Panginoong Caspian. Hindi maaaring umiral ang Diatoran kung walang hari. Katulad nito, ang Diadem Hall ay hindi maaaring wala si Lord Caspian. Ang mga Hawkeye fighter jet ay nag-streak sa kalangitan, lumilipad ng napakabilis patungo sa South Lake City. Isa lang ang misyon nila. Ito ay para salubungin si Lord Caspian. Samantala, nagkaroon ng dramatikong break-up sa loob ng isang paupahang bahay sa South Lake. Lungsod, sa loob ng mga hangganan ng Diatoran. Caspian, hiwalay na tayo. Nagkataon na malapit na ang 23rd birthday ni Caspian. Hindi niya inaasahan ang Melanie na iyon.
Pipiliin ni Hudson ang araw na ito partikular na humingi ng diborsyo. Tila patuloy siyang nakikipag-away sa kanya dahil sa mga walang kwentang issue. Gayunpaman, pinayaran ang katotohanan tungkol sa walang magulong cremation sa Onaka-sponsor na mga gintong dahon. Noon pa man ay naniniwala si Caspian na ang relasyon nila ni Melanie ay totoong pag-ibig. Tuluyan na siyang nahuli. Hindi akalain ni Caspian na makakatanggap siya ng balita ng diborsyo bilang kanyang regalo sa gabi bago ang kanyang ika-23 kaarawan. Nakatayo si Caspian sa sala, nakatulala. Baka bad mood lang si Melanie. Naisip niya na sinasadya nitong ilabas ang galit sa kanya at sinubukang aliwin ito. Melanie, 23rd birthday ko na bukas. Nagplano akong bigyan ka ng isang espesyal na regalo sa aking kaarawan, na hindi na kailangang. Bago pa matapos magsalita si Caspian ay kinawayan siya ni Melanie ng pagod na ekspresyon sa mukha niya. Ayokong magsumikap ka para sa akin. Nagtatrabaho ka ng isang araw na trabaho sa kumpanya at maghatid ng mga parsela sa paligid ng building complex sa panahon ng lunch break. Hindi ko matatanggap ang regalo mo. Pinili mo ako gamit ang pinaghirapan mong pera. Masyado kang nagsusumikap araw-araw. Nang marinig ni Caspian ang mga salita ni Melanie, naisip niya na may pagkakataong baguhin ang mga bagay. Sa paligid, nakatitig kay Melanie, apurahang nagsalita, Melanie, hindi ako pagod. Deserve mo ang pinakamahusay mula sa ako. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat, gaano man ako kahirap o pagod. Naisip mo na ba ako? Hindi ako papayag na tiisin ka. Hindi mo ba alam? Yun. Sapat na ako. Hindi na napigilan ni Melanie ang kanyang emosyon. Tumayo siya na may inis na ekspresyon sa mukha at pinutol si Caspian sa harap niya. Maaaring magpatuloy. Ayokong maamoy ang amoy ng pawis sa B** di mo araw-araw. Hindi ko. Gusto kong marinig ang mga kasamahan ko sa opisina na nagchichismisan sa harap ko, sinasabi na ang aking asawa. Naghatid ng parcel niya sa lunch break. Sapat na akong sumakay sa masikip na bus at pilit na iniiwasang mahagilap ng maalay. Lalaki araw-araw. Pagkatapos ng trabaho, gusto kong lumabas at magsaya. Gusto kong tamasahin ang isang kandila. Hapunan at mga tanawin sa lungsod. Gusto kong umupo sa isang marangyang kotse at magsuot ng mga kaakit-akit na damit na magpapasaya sa aking mga kasamahan. Nagseselos. Wala ka bang alam dito? Naisip ni Caspian na natagpuan niya ang pag-ibig sa totoong mundo pagkatapos bumalik mula sa mga hangganan ng Diatoren. Plano niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kay Melanie sa kanyang 23rd birthday. Gagawin niya sa kanya ang pinakamasayang babae sa mundo. Hindi niya inaasahan na malalaman na hinamak talaga ni Melanie ang amoy ng pawis niya. B****. Sa sarili niyang pananalita, ang pawis mula sa pagsusumikap sa kanyang trabaho para matustusan siya. Nakakasuka at nakakadiri. Gayunpaman, si Caspian ay nag-aatubili na talikuran ang pag-ibig na ibinahagi nila sa nakaraan taos puso niyang sinabi sa kanya, lahat ng hinihiling mo, ibibigay ko sa iyo kung kailan darating ang bukas. Melanie, maniwala ka sa akin. Ang maibibigay ko sa iyo ay higit pa kaysa sa naiisip mo. Napabuntong hininga na sabi ni Melanie na may pagbibitiw. Caspian, pagod na ako. Isa ka lang pobreng chap. Walang pera, kapangyarihan, o mga ari-arian. Ano ang maibibigay mo sa akin? Tapusin na natin ito. Dalhin ang iyong sertipiko ng kasal at kami makipag-divorce ka bukas. Pagkatapos niyang magsalita, pumasok siya sa kwarto na may mabatong mukha. Narinig ni Caspian ang tunog ng pagkandado ng pinto ng kwarto mula sa loob. Panay ang tingin niya sa mga wedding photos nila na nakasabit sa sala. Paglingon sa nakakandadong pinto ng kanilang kwarto, hindi napigilan ni Caspian na mapabuntong hininga. Sa huli, ang tunay na pag-ibig na ipinagmamalaki niya sa kanyang sarili ay sa wakas ay sumuko sa pera. Mga problema. Si Melanie, ang asawang pinili niya, ay 2 oras na lang para makuha ang lahat. Kailanman gusto niya. Nako, sinira niya ang kanyang kinabukasan gamit ang sarili niyang mga kamay. Halos kalahating oras na nakaupo sa sopa si Caspian, nalilito sa pag-iisip. Mukhang hindi siya makakatulog sa kwarto ngayong gabi. Kailangan niyang gawin. Sa sopa, sa sandaling ito, muling bumukas ang pinto ng kwarto.
Maganda pero mabatong mukha ni Melanie. Lumitaw sa likod nito. Nakaramdam ng pag-asa si Caspian. Naisip niyang baka mag-atubili pa rin si Melanie na tapusin kanilang kasal. Sa sumunod na sandali, isang pink na hugis pusong kahon ang ibinato sa paanan ni Caspian. Ito ay ang present na inihanda niya para kay Melanie. Inilagay niya iyon sa bedside table niya bilang sorpresa. Gayunpaman, itinuring ni Melanie na parang basura ang kanyang regalo at walang pusong itinapon ito. Yumuko si Caspian at kinuha ang kahon, umiling-iling na may mapait na ngiti. Tinanong niya si Melanie sa huling pagkakataon, ayaw mo bang makita kung ano ang nasa loob ng kahon na ito? Na hindi na kailangang. Mayroon akong sapat na murang mga regalo na amoy ng iyong pawis. Pagkatapos ni Melanie. Matapos magsalita, muli niyang nilock ang pinto ng kwarto mula sa loob. Umupo ulit si Caspian sa sofa. Umiling siya, bamantong hininga siya at binuksan ang puso. Hugis kahon na parang basurang itinapon sa kanya ni Melanie. Sa loob ng kahon, mayroong isang card na gawa sa purong ginto at isang napakalaki, makalumang cellphone. Ang gintong card ay espesyal na ginawa ng Rosebank para sa mga VIP na customer. Ang account number ng card ay 88. Ang gintong card ay maaaring gamitin saan man sa mundo ng walang limitasyon sa paggastos. Maaari kang bumili ng anumang pinangarap mo gamit ang card na ito sa kamay. Mayroong 8 tao lamang sa mundo ang nagtataglay ng mahalagang card na ito. Maraming mga tycoon at nangungunang bilyonaryo ang hindi man lang alam ang pagkakaroon ng card. Hindi. Dahil hindi nila nais na magkaroon nito, ngunit sila ay hindi kwalipikado. Hindi sila. Kahit nakarapat-dapat na malaman ang tungkol dito. Sa kabilang banda, ang lumang cellphone ay mukhang payak. Ito ay tila mas bulkier kaysa sa itinigil ang mga cellphone ng Nokia noong nakaraan. Ito ay tila isang murang knock-off na ginawa mula sa isang low-end workshop. Wala man lang nakaprint na logo sa cellphone. Gayunpaman, ang hindi mapagpanggap na teleponong ito ay nilagyan ng mga nangunguna sa mundong sistema ng Diamond software na nilikha ng Diadem Hall para sa kanilang sariling paggamit. Maa-activate lang ang system sa pamamagitan ng pagkilala sa mukha. Mga miyembro lamang ng Diadem. Pinahintulutan ng Hall ng access sa mga sistema ng Diamond. Sa sandaling na-unlock ni Caspian ang kanyang telepono gamit ang pagkilala sa mukha, maraming mga text message ang bumaha. Sa telepono, karamihan sa mga mensahe ay magkatulad at ipinadala sa hating gabi. Lahat sila ay nagnanais ng Panginoon. Maligayang ika-23 kaarawan ni Caspian. Maya-maya lang ay nagring ang phone. Ito ay isang tawag mula kay Sylvia Frost, ang personal ni Lord Caspian. Katulong, Lord Caspian, maligayang kaarawan. Ipagdiriwang natin ang iyong kaarawan sa madaling araw. Bukod sa pag-uulat, sa sitwasyon sa hangganan, sa wakas ay magkikita rin tayo ng iyong asawa. Dala namin ang pinakamalaking natitirang night pearl, ang mahalagang lotus herb mula sa Algard Mountains, at isang bangkus ng iba pang mga regalo para sa aming unang pagkikita. Ang lahat ng ito ay mga token ng katapatan mula sa iyong mga nasasakupan. Gayunpaman, sagot ni Caspian, Sylvia, makikipag-divorce na ako. Bakit mo natanong? Ito ay dahil iniisip ni Melanie na wala akong pera at kapangyarihan.